Ang Houston Rockets nagkaroon ng big win kontra sa Knicks. Si Sengun meron 25 points at 14 rebounds. So may nirereklamo din ulit ang Knicks regarding sa controversial call ng referee kay Josh Hart, yung steal niya kay Sengun. Tinawagan kasi ng loose ball foul at tinawag pang cheater ni Josh Hart yung mga referee. Last year, ganun din naman ang nangyari sa kanila, nagkaroon ng controversy sa tawagan. Yung foul kasi kay Hart, kasagsagan nyo ng run ng Knicks nang maibaba nila ang lamang mula 15 points hanggang 3 points. 98-95, 2 and 45 ang natitira sa last quarter. Sa pool naman kasi talaga sa mukha si Sengun bago naagaw ni Josh Hart yung bola. At sinabi pa ni Coach Tom Thibodeau na parang clean steal naman yung ginawa ni Josh Hart. Nawala yung momentum ng Knicks nung natawagan ng loose ball foul si Josh Hart, nagkaroon ng 11-2 run yung Rockets para makuha yung panalo. Hindi rin marireview ng mga referee on after ng game dahil hindi kasama sa last 2 minutes report. Above kasi ng 2 minutes nangyari yung foul. Ang Houston may magandang start ulit sa season since James Harden era. Dapat nga mas mataas pa sa 4-3 ang record nila dahil nabalikan sila ng Hornets sa first game nila kahit malaki na yung lamang, kinapos pa naman doon sa San Antonio pati sa Golden State. Kung saan naman tumigil ang Rockets last season, doon naman tumuloy ngayon. Nung nagkaroon ng run ng Rockets last year, si Jalen Green ang bumuhat nun kasi nga na-injured si Sengun. Si Jalen Green naman hot start. 22 points, 4 rebounds, 3 assists, tumaas din ang shooting attempts mula 16 naging almost 20 per game ngayon. Yun nga lang 39 and 37%. Pero sa first 5 games ni Green, meron siyang nasa 27 points per game, almost 48% sa field at 40% sa 3-point area. Nung last 2 games nga lang, bumagsak yun. 11 points per game, almost 20% sa field at nasa 20% din sa 3-point area. Sa first 5 ni Green, siya yung number 1 option. Nung last 2 games naman, bumabalik ulit si Sengun. Para nagpapalitan lang yung dalawa kung sino ang first at second option ng Rockets. Si Green pa naman may tendencies na maging inconsistent. Pero yung pinaka-inconsistent kasi ngayon sa Houston, yung high-speed player nila, si Fred VanVleet. Nasa 13 points, 32 and 27% mula sa field at 3-point area. Kapag bumalik naman yung mga tira ni VanVleet, mukhang maraming pahihirapan pa rin yung Houston. May mapapalitan din naman na top teams ngayon dito sa West. Ang Clippers 3 and 4 record ngayon. So hindi naman malabong mahabol pa yan dahil last season 3 and 4 din ang start nila. Sa first 10 games pa nga nila nung nakaraan, 5 and 5 record. Makakabawi naman ulit ang Clippers pagbalik ni Kawhi kung babalik. Kahit nga si Gerardo ngayon naka-load management din eh. Based kasi sa report, out pa rin si Kawhi sa next 3 games. Ito kasi yung magiging first 10 games ng Clippers sa season. Parang baliktad yung recovery ni Kawhi. Imbes na papalapit na ang pagbabalik niya habang dumadaan yung araw, nagiging palayo. Wala pa kasing siguradong date or kahit timeline na binibigay kung kailan siya makakabalik. So hindi ko lang sigurado kung sure yung report na to na walang indication na babalik si Kawhi ngayong season. Kapag tinatanong kasi si Coach Tyronn Lue kung maglalaro ba si Kawhi, ang sagot niya lagi, hindi pa. Ang nilalagay na lang sa mga report na status kay Kawhi, hindi maglalaro this week. Ang last report kasi doon, this week dapat makakabalik si Kawhi. Kaya nga habang dumadaan yung araw, lalong lumalayo yung pagbabalik niya. Sinabi pa ni Coach Tyronn Lue, inaasahan niya pa rin na maglalaro si Kawhi this season. Hindi nga lang niya alam kung kailan. Parang tumama din na binigyan agad ng Clippers ng extension si Kawhi dahil 3 taon lang ang nakuha niya kesa 4 na taon kung nagkataon si Kawhi pumirma ng off-season at hindi nun during regular season. After this season, 2 taon na lang din kasi yung matitirang kontrata sa kanya. Kaya yung ibang mga analyst at executive pinupursu ang Clippers na i-trade na si Kawhi habang may value pa at merong kontratang natitira kesa mawala sa kanila si Kawhi at wala ding matitira sa kanilang asset.